Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang stewardship o pagiging mabuting katiwala. Ngayon naman ay nasa ika-22 paniniwala na tayo. Ang paniniwala sa pamumuhay bilang Kristiyano. May tanong ako sa inyo. Kung hindi ka magsasalita at walang nakakaalam na ikaw ay Kristiyano, makikilala kaya ng mga tao si Jesus sa paraan ng iyong pamumuhay? Napakahalagang tanong ito. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi lamang sa salita nakikita ang ating pananampalataya. Nakikita ito sa ating ugali, sa ating mga desisyon, sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa, at sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Totoo na lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagsisimula siyang baguhin ang ating buhay. Hindi tayo nananatiling pareho. Unti-unti tayong binabago ng kanyang biyaya upang maging katulad niya. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 4 na mahalagang bahagi ng Kristiyanong pamumuhay. Una, ang ating puso at kalooban. Ang tunay na Kristyanismo ay nagsisimula sa loob. Bago mabago ang ating kilos, kailangan munang mabago ang ating puso. Si Jesus ay kilala sa kanyang pag-ibig, habag, pagpapatawad at malasakit sa iba. Kung nais nating maging katulad niya, kailangan din nating matutong magmahal at magpatawad. Sabi sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Minsan hindi madaling magpatawad. Minsan nasasaktan tayo. Pero kapag naaalala natin kung gaano tayo pinatawad ni Jesus, natututo rin tayong magpatawad sa iba. Ikalawa, bantayan natin ang ating isipan. Ang iniisip natin ay may malaking epekto sa ating ginagawa. Sabi sa Filipos 4:8, anumang bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Sa panahon ngayon, napakaraming bagay ang gustong pumasok sa ating isip. May mga palabas, may social media, may mga impluwensyang hindi nakakatulong sa ating espiritual na buhay. Kaya bilang mga Kristiyano, kailangan nating piliin ng mabuti kung ano ang ating pinapanood, pinapakinggan, binabasa at iniisip. Kapag pinupuno natin ang ating isip ng salita ng Diyos, mas nagiging madali ang paggawa ng tama. Ikatlo, ang ating panlabas na anyo at pag-uugali. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang ating pananamit at pagkilos. Ngunit higit sa lahat, mahalaga sa Diyos ang ating puso. Sabi sa 1 Samuel 16:7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Bilang mga Kristiyano, nais nating maging maayos, simple, at marangal sa ating pananamit at pagkilos. Hindi upang magpasikat, hindi upang humanga ang tao, kundi upang luwalhatiin ang Diyos. Mas mahalaga lang kaysa sa panlabas na anyo ang pagkakaroon ng mabuting karakter, kababaang loob, katapatan at
kabutihan. Ikaapat, pangalagaan natin ang ating kalusugan. Ang ating katawan ay regalo ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kaya mahalagang pangalagaan natin ang ating kalusugan. Kasama rito ang tamang pagkain, sapat na pahinga, regular na ehersisyo, malinis na pamumuhay, at pag-iwas sa mga bagay na nakakasira ng katawan at isipan. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maging ang ating pagkain, pag-inom at pang-araw-araw na pamumuhay ay maaaring maging paraan ng pagluwalhati sa Diyos at maging kagaya ni Kristo. Kaya ano ang ating paniniwalaan ngayon? Ang Kristiyanong pamumuhay ay bunga ng ating relasyon kay Jesus. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay iniligtas na niya. Ang ating puso, isipan, ugali, pananamit, pananalita at pangangalaga sa kalusugan ay dapat magpakita ng karakter ni Kristo. At sa tulong ng banal na Espiritu, posible ang pagbabagong ito. Mga kaibigan, ang mundo ay hindi nangangailangan lamang ng mas maraming taong nagsasabing sila ay Kristiyano. Ang kailangan ng mundo ay mga Kristiyanong ang buhay ay nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Maaaring hindi mabasa ng lahat ang Biblia, ngunit mababasa nila ang iyong buhay. Makikita nila kung paano ka magsalita, kung paano ka magpatawad, kung paano ka magmahal, kung paano ka makitungo sa iba. At sa pamamagitan ng iyong buhay, maaari nilang makita si Kristo. Kaya araw-araw nating hingin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo akong maging katulad mo. Hindi man tayo perpekto, patuloy niya tayong binabago habang tayo ay lumalakad kasama niya. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Mi na nagpapaalala. Mary Mi mang taong gusto nating dalhin sa Panginoon. Pero tandaan mo, ang pinakamagandang sermon na maririnig ng ibang tao ay hindi laging nanggagaling sa pulpito. Madalas, ito ay nakikita sa buhay ng isang taong tunay na sumusunod kay Jesus. God bless us all.